Part 2. Iha, magpahinga ka na. Sigurado ako kapag nakita ka ni Sir, na kumikilos na naman baka magalit na naman yun sa akin, dahil hinayaan na naman kitang magtrabaho kahit hindi pa gumagaling ang sugat mo sa paa. Napangiti ako sa sinabi ni Manang sa akin kaya naman lumapit ako sa kanya. Manang, maayos na po ang lagay ng paa ko, effective yung pinainom na gamot sa akin, dahil di na kumikirot ang sugat ko. Mabuti pa Manang kayo na ang magpahinga dahil kanina pa kayo kumikilos, alam kong sumasakit na ang likuran niyo, ako na lang ang maghihintay kay Sir. Nakangiting turan ko saka nakita ko namang napabuntong hininga si Manang. O siya, sige, babalik na ako sa maid quarters, ikaw na ang bahala dito. Pagkasabi nun ay agad niyang tinapik ang balikat ko, sa kanya ako iniwan sa sala kaya naman naupo sa sofa saka binuksan ng TV. Tapos na kasi kaming maglinis, dahil naunang bumalik sa mga kwarto nila si Ruth pati Melissa ay kami na lang ni Manang, ang naiwan kanina. Dahil ako na lang mag-isa ay nagpasya akong manood ng TV habang hinihintay ang pagbalik ni Sir. Dahil mag-11 na rin ng gabi kaya naman pinilit kong hindi makatulog sa kakahintay. Dahil gusto kong magpasalamat sa kabutihan na ginawa niya sa akin, kahit pa na naging dahilan yun para maghiwalay sila ni Ma'am Rebecca. Bigla akong napatingin sa pintuan nang makita ko si Lloyd habang nakaakbay sa kanya si Sir. Nakita kong lasing na lasing ito kaya naman nag-aalala akong lumapit sa kanila, nakita ko namang huminga ng malalim si Lloyd. Miss, ikaw na ang bahala kay Mr. Montero, kailangan ko pang asikasuhin, ang ibang pinapatrabaho niya sa akin, sana maasahan kita sa pag-aasikaso sa kanya. Seryosong bilin ni Lloyd sa akin kaya naman ngumiti ako ng marahan, saka tumango sa kanya bago ko kinuha ang braso ni Sir, saka iyon inakbay sa balikat ko. Maunan ako, paalam niya sa akin bago siya umalis saka ako napatingin kay si Sir, dahil magkatabi kami ngayon ay amoy na amoy ko, ang manly scent ng pabango niya, naramdaman kong nag-init ang magkabilang pisngi ko, dahil nakita ko rin sa malapitan kung gaano siya kagwapo. Huminga ako ng malalim saka siya ay naalayan paakyat sa kwarto niya, dahil tulog na tulog siya ay nahirapan akong umakyat habang nakaalalay sa kanya. Dahil mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin kaya naman nang mabuksan ko ang kwarto ay agad ko siyang pinahiga sa kama niya, saka ko tinanggal ang sapatos niya, ang medyas niya, medyo na-turn on ako sa kanya dahil wala man lang amoy. Ang paa niya matapos kong gawin iyon ay agad akong pumunta sa banyo para kumuha ng plangganita, saka bimpo bago ko bumalik sa higaan niya, saka ko umupo sa gilid ng kama para panasan siya gamit ang bimpo. Sinimulan ko siyang panasan sa mukha pababa sa leeg niya, nang makita ko na suot niya pa rin ang long sleeves niya ay agad kong tinanggal ang pagkakabutones nun, saka ko ito unti-unting hinubad. Nang tumambad sa akin ang matipuno niyang katawan ay napakagat ako sa ibabang parte ng labi ko, dahil muli kong naalala yung time na nakita kong kakatapos niya lang maligo dahilan kaya ako nabubog nun. Hayes, ang gwapo mo Sir. Bulong ko habang nakatitig ako sa mukha niya, habang marahan na pinupunasan ang katawan niya ng bimpong hawak ko, para akong napaso ng dumampi ang daliri ko sa balat niya ng panasan ko ang dibdib niya kaya naman agad kong itinaas ang kamay ko, naramdaman ko na bahagyang tumibok ng mabilis ang puso ko, saka ko tumigil sa pagpupunas sa kanya, saka ko inilagay sa plangganita ang bimpo saka ako nagpasyang kumuha ng pamalit na damit niya sa closet niya. Nang makakuha ako ng plain white shirt ay agad akong umupo sa tabi niya saka muling napatitig sa mukha niya. No boyfriend since birth kasi ako. Kahit pa na mayaman kami dati ay hindi ako nag-boyfriend dahil di ko gustong nagseseryoso sa mga lalaki, dahil alam ko na masasaktan lang ako kapag nahulog ako sa isa sa kanila. Pero itong amo ko hindi ko may kakailan na humahanga ako sa kanya, dahil napakagwapo niya bihira lang ako makakita ng mga morenong lalaki na gwapo, dahil na rin malinis siya sa katawan kaya naman masasabi kong anak talaga siya ng mayaman, dahil maalaga siya sa katawan alam kong suki siya ng gym dahil sa 6 na pack abs niya. Becca, babe please I love you, dinig kong ungol niya kaya naman natigilan ako sa pagtitig sa kanya dahil sa narinig ko. Ngayon alam ko na ang dahilan bakit ganito siya kalasing, mahal na mahal niya si Ma'am Rebecca, kaya pala siya nagpakalasing saka sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng pagka-insecure sa babae na yun, dahil nakikita ko kung gaano siya kamahal ng lalaking nasa harapan ko ngayon, sa buong buhay ko ngayon ko lang din ginusto na sana may magmahal din sa akin na katulad ni Sir. Akmang tatayo na ako saka ko nilapag sa kama ang shirt na ipapalit ko sana sa suot niyang damit nang bigla kong maramdaman,
Ang kamay niya sa braso ko, nagulat ako nang makita kong nakatingin siya sa akin habang malalim ang mga titig nito. Bago pa ako makapag-react ay namalayan ko na lang na nakahiga na ako sa kama, nasa ibabaw ko na siya habang titig na titig ito sa akin. Doon ko naramdaman ang pakikipagkarera ng puso ko, nakita kong seryoso lang siyang nakatingin sa akin habang ako naman ay pigil ang hininga. Naramdaman ko na hawak niya na ang magkabilang braso ko habang nakataas ang mga ito sa yuluhan ko. "Don't you dare leave," mariing sabi niya sa akin, kaya naman napalunok sa kanapapikit ng mariin. Naramdaman ko ang pagdampi ng mga labi niya sa labi ko, kasunod naman nun ang paggalaw ng labi niya sa labi ko, saka ang pagpasok niya ng dila sa loob ng bibig ko. Naramdaman ko ang pag-init ng kapaligiran, ang tanging naririnig ko lang ng mga oras na yon ay ang tibok ng puso ko. Nang magsawa siya sa paghalik sa akin ay habol ko ang hininga ko. Nanigas ang mga katawan ko nang maramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa tenga ko pababa sa leeg ko. "I love you, please don't leave me," bulong niya sa tenga ko, saka ko naramdaman ang paghawak niya sa dibdib ko kahit pa na may suot pa akong damit. Hindi yun naging hadlang para maramdaman ko ang pag-init ng katawan ko sa ginagawa niya sa akin ngayon. Ang pagbilis ng tibok ng puso ko ay nadagdagan ng pagkirot dahil alam ko na hindi ako sinasabihan niya ng mga bagay na yun. Hinuha ko ay napagkamalan niya sigurong ako si Rebecca, kaya naman naramdaman ko ang pangangilad ng luha ko, dahil biglang nanikip ang dibdib ko, ang panunuyo ng lalamunan ko. He continued kissing my neck while slowly undressing me, and when he finally removes my clothes, he stirred my body. "You're so beautiful." Nakita ko ang pagkinang ng mga mata niya nang makita kong napatitig siya sa katawan ko, na tanging bra pati panty na lang ang suot, saka sa hindi malamang dahilan ay hindi ko magawang pigilan siya kahit alam ko na kung ano ang mga susunod na mangyayari, dahil may parte sa puso ko na gustong ituloy ang bagay na to kahit pa na hindi naman ako ang nakikita niya ngayon. Tinulungan ko siyang haburin ang long sleeves niya habang siya naman ang nagtanggal ng pants niya. Nang makita kong tuluyan niya nang naalis ang pants niya ay nakita ko ang umuumbok niyang paglalaki sa boxer niya, kaya naman pinamulahan ako ng pisngi saka ako napalunok. Naramdaman ko na lang na muli niyang inangkin ang mga labi ko, saka isang kamay na tinanggal ang bra na suot ko sa kanya yun hinagi sa isang tabi. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang maiinit niyang palad na minamasahe ang kambukan ko, saka ko naramdaman ang basa niyang dila sa pases ko. Hindi ko napigilan ang sariling mapaungol dahil sa kiliti na nararamdaman ko habang nilalaro niya ang dalawang malulusog kong dibdib. Sa kanya marahang hinubad ang natitira kong pang-ibabang suot. "I wanted to taste you," he huskily whispered to my ears before kneeling and faced my slit. Naramdaman ko ang dalawang daliri niya na nilalaro ang hiwa ko, napapakagat ako sa ibabang labi ko, para pigilan ang mapaungol dahil sa sarap na ginagawa niya sa akin. Maya-maya pa ay habang nilalaro ang kuntil ko ay naramdaman ko ang pagdila niya sa gitna ko, dahilan para mapaliyad ako saka mapahawak sa headboard. Hindi ko malaman kung saan ko ibabilang ang ulo ko dahil sa nakakabaliw na sarap na dulot nun sa akin. He started to lick, while he was slowly entering his one finger inside me, then he began to thrust it slowly and faster. Bumitaw ako sa pagkakahawak sa headboard saka napasabunot sa buhok niya pero hindi niya pinansin. Ang ginawa kong pagsabunot, pinagpatuloy lang niya ang ginagawa niya, kaya naman hindi ko alam kung saan ibabaling ang ulo ko, dahil nakakabaliw ang ginagawa niya sa akin ng mga oras na iyon, dahilan para maramdaman ko na may gustong sumabog sa loob ko. Tuluyan na nga iyong umagos sa mga binti ko, nanlaki ang mga mata kong napabaling sa kanya nang makita kong hindi siya tumigil sa kanina niya pang ginagawa. Matapos niya akong linisin gamit ang mga dila niya ay agad siyang tumayo. Saka ko nakitang napatingin ito sa akin na may pagnanasa sa mga mata. Muli itong umakyat sa kama saka ako hinawakan sa baba ko kahit nahabol ko ang hininga ko sa kanya. Ako hinalikan ng masuyo sa labi. Alam ko sa mga oras na yun ay hindi ko na mapipigilan ang susunod na mangyayari sa pagitan namin, dahil hindi naman ako mangmang para hindi malaman ang susunod niyang gagawin. Nang magising ako kinaumagahan ay naramdaman ko ang paghapdi ng likuran ko, nang mapabaling ako sa braso ko ay naramdaman kong may nakadagan dito, kaya naman nang makita ko si Nika na nakahiga sa tabi ko, pareho kaming nakakumot, ay bigla akong natauhan nang makita kong mahimbing itong natutulog, kaya naman nang tingnan ko, ang ilalim ng kumot ay nakita kong pareho kaming walang saplot, kaya naman agad akong bumangon saka ko tinanggal ang pagkakahiga niya sa braso ko saka ako napasabunot sa buhok ko. What I've done.
Inis na turan ko sa sarili saka muling bumaling kay Nika nang mapansin kong gumalaw ito sa higaan, nagmulat ito sa kanapabaling sa akin. Agad akong tumayo sa kama saka ko kinuha ang robe ko sa closet saka ko siya nakitang tumayo. Sir, tawag niya sa akin kaya naman napahinga ako ng malalim bago ako humarap sa kanya. Look, I know that I did something wrong and I want to apologize for letting that happen to us. I know that this is a serious matter, but I want you to forget about this. I'm sorry, I was so drunk last night, and I can't remember what happened, and what I did to you, but I hope you understand that this shouldn't have happened. Iyon lang ang nasabi ko sa kanya. Nakita ko naman kung paano nalungkot ang mga mata niya pero agad din niya itong binawi sa kapinalitan ng ngiti. I understand sir, I'm sorry. Seryosong wika niya sa akin saka siya tumayo sa kama, kinuha kumot para pang takip sa katawan niya saka pinulot, ang mga damit niyang nagkalat sa sahig bago pumunta sa banyo nang mapatingin ako sa kama ay nakita kong may mantsa ng dugo, doon ng lalaki ang mga mata na napatingin ako sa banyo kung nasaan si Nika. She's a virgin and I'm the one who penetrated her. Di makapaniwalang turan ko sa sarili ko. Kaya naman agad akong napahinga ng malalim saka sinabunutan ang sarili ko. Ano bang kagaguhan ang nagawa ko? Hindi ko dapat siya ginalaw. Sinubukan kong isipin ang mga pinaggagawa ko kagabi, pero hindi talaga pumapasok sa utak ko marahil ay nag-blackout ako kagabi, kaya wala akong matindaan sa mga ginawa ko kagabi maliban sa nangyari sa bar. Napatikip ako sa bibig ko nang maalala ko na kailangan pala ay gumagawa ako ng paraan kung paano kami magkakabalikan ni Rebecca. Pero dahil sa nangyari ngayon ay natatakot ako na baka mas magalit sa akin si Rebecca kapag nalaman niya ang nangyari sa amin kagabi ni Nika. Agad akong napatingin sa bagong labas na si Nika sa banyo. Nakita kong suot na ulit nito ang uniforme niya, na pangkatulong saka ito tumingin sa akin pero agad din itong nag-iwas ng tingin. Alis na po ako, paalam niya sa akin bago ako tuluyang iniwan sa kwarto ko. Agad akong pumasok sa banyo saka ko inon ang shower, nang makita ko ang refleksyon ko sa salamin ay nakita kong puro kalmo ang likuran ko, nakita ko rin na tumigil na sa pagdurugo ang kamao ko dahil sa pagsuntok ko sa sahig ng bar kahapon. Napabuntong hininga lang ako saka ako nagsabon ng katawan. Pinilit na alalahanin ang ginawa ko kahapon pero wala talagang pumapasok ng alaala sa utak ko. Kaya naman hindi ko nalang pinilit pang alalahanin iyon. Matapos kong maligo ay nagbihis na ako agad dahil naalala kong meron nga pala akong meeting ngayon, kahit na ayaw ko muna sanang pumasok sa kumpanya ko ay hindi naman pwede, dahil baka may mga malalaki akong kliyente na magpunta ngayon sa company. Matapos kong isuot ang long sleeves ko na panloob ay sinuot ko din agad, ang necktie ko saka ko isinuot ang coat ko matapos nun ay nag-spray lang ako ng perfume ko, saka ko sinuot ang sapatos ko matapos, ang medyas saka ako lumabas ng kwarto bumaba nang makita kong naghahain na sila ng pagkain. Sir kain na po kayo, nakangiting turan ni Lee kaya naman nang makita ko sila manang na tumingin sa akin ay agad akong tumingin sa watch ko saka ko nagsalita. I need to go now, salamat na lang, saka ako nagsimulang maglakad palabas ng bahay, saka ako sumakay sa sasakyan bago yun minaneho papunta sa company. Good morning sir. Bati sa akin ang sekyo sa building namin tinanguan ko lang ito bilang sagot saka ako sumakay sa elevator, gaya ng ginawa ng security guard ay binati din ako ng mga empleyadong nakasabay ko sa elevator, saka ako pumunta sa office ko nang makarating ako doon ay nakita kong busy si Lloyd sa pag-aasikaso ng mga papeles na pipirmahan ko. Lloyd, can you buy me food in the cafeteria? Agad na utos ko dito tumango naman ito bago lumabas ng opisina ko. Saka ako naupo sa swivel chair ko nang sumandol ako sa upuan ay agad kong pinaikit ang mga mata ko, dahil sa pagod hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako, bigla na lang pumasok sa isip ko ang nangyari sa amin ni Nika kagabi. After I gave her a tongue, I stand up, and then I touch her chin so that I can kiss her passionately. After that, I pulled off my boxer, and when my manhood showed up, I saw her eyes widen. You want to touch it? Tanong ko, nakita kong tumango siya bilang tugon. Nang maramdaman kong dumampi ang kamay niya sa kahabaan ko, napabuntong hininga ako, saka siya nagsimulang humaplos pababa, aking baras pati pataas. Ramdam ko ang mainit niyang mga kamay na bumabalot sa aking pagkalalaki, hindi ko maiwasang mapaungol sa sarap na ibinibigay niya sa akin ngayon.
When I thought that I'm going to, I stopped her, and then I pushed her to higa ulit sa kama. Nilabas ko ang lube sa bedside cabinet ko, at pagkatapos ay ibinuhos ko sa hiwa niya, at pagkatapos ay hinaplos ko yun nang makita kong yumuko siya sa likod at nagpakawala ng munting hilanghing. Napangiti ako nang makita ang reaksyon niya. Tapos pamwesto ako sa pagitan niya. Saka ko itinaas ang dalawang paa niya sa kahinawakan sa magkabilang braso ko para makapasok ako ng mabilis sa loob ng kuweba niya. Nang magsimula akong pumasok sa kanyang kaibuturan, nakita kong bumagsak ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi, kaya hinalikan ko siya ng mapusok, naramdaman kong niyakap niya ako sa aking likuran. Nang muli kong igalaw ang balakang ko ng dahan-dahan, naramdaman kong tumusok ang kanyang mga kuko sa aking likod, ngunit hindi ko pinansin ang mga tusok na aking naramdaman. Pagkatapos ay muli akong gumalaw ng dahan-dahan, pagkatapos ay pinunasan ko ang kanyang mga luha, gamit ang aking mga hinlalaki, pagkatapos ay dinilaan, sinipsip ang dibdib, para maibsan ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Nang maramdaman kong pinasok ko na ang buong haba ko sa loob niya, huminto ako, saka ko sinimulan na igalaw ang balakang ko ng dahan-dahan. Nang maisip ko na okay na siya, lalo akong bumilis ng takbo. Ang sarap sa pakiramdam. Saka ko sinapo ang dibdib niya habang pabilis ng pabilis ang paggalaw sa loob. Ang sikip mo naman, babe. I groaned, and after a few thrusts, I reached, and I came inside her, and when I saw my inside of her core, I started to turn on more. I heard her panting and saw her eyes close. Hinawakan ko siya sa bewang niya para patuwarin siya sa higaan. Nang makita kong nakatuwad na siya sa harapan ko at nakatalikod na siya sa akin ay agad kong ipinasok sa kanya. Narinig kong impit siyang napaungol nang muli kong ipasok ang sandata ko, matapos nun ay muli akong gumalaw ng mabilis. Pinayo ko siya ng mabilis mula sa likuran niya, nakita ko namang tinakto niya ang mukha niya gamit ang unan, kaya naman hinawakan ko siya sa pisngi niya saka ko tiningnan ang mukha niya nang makita kong namumula na siya habang kagat ang labi niya. Wag mong pigilan ang sarili mong umungol. I want you to scream in pleasure, sabi ko sabay tulak sa loob niya, and I started to hear her. Pagmamakaawa niya, sinimulan kong hawakan ang bewang niya, pabilis ng pabilis ang pagtulak. Nang maramdaman ko ang paglabas ng katas niya sa kuweba niya, naramdaman kong sumabog. Sa loob muli ng kanyang sinapupunan, nang makita kong bumagsak ang katawan niya sa higaan ay agad akong kumuha ng tissue saka siya pinunasan. Ganun din ang ginawa ko sa sarili ko. Sir, wake up. Namulat ko ang mga mata ko nang makita ko si Lloyd na nakatingin sa akin, kaya naman nang tumingin ako sa table ko ay nakita kong nakalapag na doon ang in-order niyang kape pati pagkain. Kaya naman napabuntong hininga ako saka napahilamo sa mukha ko, dahil sa napanaginipan ko malinaw na malinaw iyon sa memorya ko na iyon ang nangyari sa pagitan namin ni Nika. Napapikit ako ng mariin saka ko kinuha ang kape at ininom iyon. Sir, ayos lang ba kayo? Tanong ni Lloyd. Nakita ko namang kunot ang mga noo niyang nakatingin sa akin, kaya naman napabuntong hininga ulit ako saka samubo ng pagkain. I'm fine, don't worry about me. By the way, sabihin mo sa akin kung ilang meeting ang kailangan kong puntahan mamaya, ay lapag muna sa table ko ang mga dapat pirmahan na mga contract para maibigay na sa mga new owner ng bahay. Utos ko sa kanya, agad naman niyang sinunod, kaya naman nang matapos kong kumain ay agad kong sinimulan ang trabaho ko dahil nasa labas ang cubicle ni Lloyd ay muli itong pumasok sa opisina ko. Sir, may bisita kayo. Pagkasabi niya nun ay kumunot ang noo ko, nakita ko namang niluwagan niya na ang bukas ng pintuan. Bago pa ako makapagtanong sa kanya kung sino, nang makita ko si Nika na sa labas ng opisina ko, ay bigla na lang akong napatanga dahil nakita ko na hindi siya nakasuot ng uniforme niya, nakasuot lang siya ng simpleng dress. Nang makita kong nahihiya itong tumingin sa akin ay biglang nag-sink in sa utak ko ang nangyari sa amin kagabi na napanaginipan ko. Kanina lang bigla na lang akong nakaramdam ng hiya.